Welcome! Uy! Third Uy, episode third na episode natin. na. Alam mo, third episode na natin. Ayan, so ano bang pag-uusapan natin ngayon, Mami, sa ating third Uy, episode? may Uy! title na tayo ngayon. Meron na! Oo, Ano di ba ba? title natin Yung ngayon? nilaunch na Ah, natin yes. ng mga promotional videos. Behind the Sparkle. Ganda. Yung mga usually hindi nila nakikita, nalalaman. Mm-mm. No? Dito Kaya, nila matutuklasan. Behind the Sparkle. Yes. Today, Mm. anong topic natin? Ano ba maganda pag-usapan ngayon? Pag-uusapan natin ngayon yung marriage natin. Especially how we were tested while building the business. Diba? Maganda ba yan? Oo. Pwede. Oo, kasi maraming couples na gusto nilang magnegosyo at marami ding couples na nagnenegosyo. Mm. Like us, 'di ba? So, ang sarap din i-share sa kanila kung paano ba tayo sinubok nung pagbi-business natin. Yes. Kasi hindi madaling magnegosyo, 'di ba? And talagang maaapekto at maaapektuhan yung marriage or yung relationship ng bawat isa, 'di ba? Lalo na kapag lagi kang nakafocus doon sa business, para bang 100% of your Mm. life nandun na sa business. Yes, So parang napansin ko lang before, before. ganun tayo. Mhm. Ngayon, natutunan natin na i-balance talaga yung life natin. As parents, as businesswoman, Mm-mm-mm. businessman, and yung mga kailangan pa natin gawin sa buhay natin. Hindi mo rin kasi masisisi yung mga couple na talagang ibibigay nila yung 100% nila sa pagnenegosyo. Yes. Especially yung mga starting. Kasi like us, like we invested so much. Like lahat talaga ininvest na natin. As in zero, as in all in. Mhm. 'Di ba? So hindi mo rin talaga masisisi yung mga couple na talagang i-exert nila yung so much effort nila sa pagnenegosyo. Pero ang gusto nating i-share is yung mga naging mali natin. Mhm. Kasi naging ganun tayo 'di ba? Naging ganun tayo na yung buhay natin yung pagnenegosyo na lang, na parang naka-focus na tayo doon sa pagbi-build ng business. Wala na tayong ibang nakikita. Wala na. Kundi, paano kikita tong negosyo na to? At saka wala na, parang 24/7 tayo, entrepreneur Oo. mode tayo, businessman, businesswoman mode Pero tayo. kasi, nung nagsisimula pa tayo palang dalawa, mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Naging mag-boyfriend kami ni Frank nung 2008. 2008. Ayun, so 2008 kami, naging mag-boyfriend-girlfriend. After graduate, naging busy kami Sa mga magtrabaho careers sa natin. sa work niya, sa GMA. Sa GMA 7 siya Ikaw, nag-work. sa pag-aartista mo. Sa pag-aartista, oo. Mm. Sa production naman yung asawa ko nung nasa GMA 7. And then, yun nga, nag-start na kami magnegosyo. Niyaya niya ako magnegosyo. So, nung time na yun, kami palang dalawa talaga. So, hindi pa kami married nun, pero nagnegosyo na kami together. Ang Oo. maganda naman doon, nakapag-start kami ng mas maaga, mas marami kaming natutunan. Mhm. Paano ba pag nalulugi na? Paano ba pag kumikita na rin sa pagnenegosyo? Nag-aaway kami noon dahil Yan. magkaiba kami ng personality. Sa marriage naman, hindi talaga perfect, no? Ang Yes. mga married couple. And I think, talaga siya, dinesign siya ni Lord ng hindi talaga 101% compatible. One of the biggest conflict na na-encounter natin is yung having two different personalities. Kasi talagang two different people na magnenegosyo, syempre iba yung approach nila sa pagbi-business, and yun yung isa sa very challenging as a couple na pag-handle ng business. Syempre, I have my own rules, I have my own way of handling the business, you have yours. And syempre, dahil it's our business, it's a challenge na paano tayo magmi-meet together para magkaroon ng harmonious working or business journey na hindi mag-aaway, na magmi-meet tayo kung saan magkakasundo. Ang yun na mahirap. Noon, masyado ako Mataas dapat yung masusunod. ego. Oo. Mataas yung ego, mataas Oo. yung pride. Oo. Oo, parang you have your personality na parang pag sinabi ko, yan na yun. Yan dapat masusunod. Oo. Hindi ako marunong makinig sa partner ko. Yun Yes. yung mali sa amin noon. Yes, and it's always in you talaga. Before, na parang hindi ko na lang din minsan sinasabi, pero nagugulat na lang ako na nagde-decide ka.
Nagugulat na lang Without ako even consulting you. without even consulting me, asking me na, "Daddy, okay lang ba ganito gawin natin? Daddy, okay lang ba ito yung ibigay ko? Daddy, okay lang ba na ganito?" So, ako naman kasi, dahil mahal kita, dahil gusto ko okay tayo palagi eh. So, okay na lang ako. Oo. Parang okay na lang ako palagi. Pero hindi mo nalalaman, nasasaktan ako dun. Oo. Ito, yung kinukwento namin, it's all about our restaurant business pa noon. Ganito kami noon. Pero iniba talaga ni Lord lahat nung nasa jewelry business na kami. Mhm. Because sa jewelry business, I can say na parehas na kaming nagde-decide sa Yeah. lahat. At nagme-meet halfway na kami sa lahat. And nagkakaroon kami ng balanced life. So, ibang-iba talaga nun. Ibang-iba ngayon. Kasi And, before nung nasa restaurant business tayo, before pa tayo pumasok sa jewelry business, we were very goal-oriented talaga. Talagang nakafocus tayo on building the business, building our dreams, pagandahin yung career natin. Talagang dun tayo nakafocus. Nase-set aside na natin ang si Lord. galing natin. Oo. Wala Kasi si parang Lord. gusto natin din na ma-please yung mga taong nasa paligid natin. Mhm. Kasi pressure din kasi kilala ka. Parang dapat pagka ginawa mo to, maging okay. Dapat Kaka-graduate lang natin, gusto natin mag-set ng standards na, okay, eto na kami. Oo. So, doon tayo nakafocus. Parang kinalimutan na rin natin sa equation si Lord. Hindi Mhm. natin sinama si Lord sa equation na parang tayo lang, kaya natin to, magaling tayo. So, naniwala tayo sa sarili natin na nagde-decide tayo on our own without consulting kung sino ba talaga yung dapat kinoconsult. Ikino-consult. And, Ang dami nating mali dahil doon. at na-realize natin lahat ng mali kasi lahat rin yun kinuha ni Lord Yes. nung Oo. time na yun. So, kaya, this online selling, this jewelry business happened. Mhm. And sa dami ng tinuro sa atin ni Lord, sa dami ng pagbatok niya sa atin noon, Yes. syempre ngayon, natuto na tayo. Natuto And na. we really give our time then na kailangan na-honor din natin siya, nag-glorify din natin siya sa mga ginagawa natin. Kaya nag-aalat talaga tayo ng time for Him. Dati kasi wala. Yes. Yun yung pinagkaiba noon sa ngayon. Mhm. Pinaprioritize namin talaga kung ano yung gusto niyang ipagawa ngayon sa buhay namin. Oo, tsaka ngayon siya muna lagi. 'Di ba? Dati kasi tayo muna Oo. lagi eh. Ang 'Di ba? laki, kung makikita niyo po ang nangyari sa storya namin, ang laki talaga ng pagbabago nung wala si Lord sa buhay namin. Mhm. At ngayon na may business kami na nandito si Lord sa buhay namin. Mhm. Mhm. Paano natin nababalance, Mhm. Daddy, yung buhay natin ngayon sa tingin mo? Pagiging Okay. husband and wife, pagsuserve kay Lord, Oo. pagiging nanay at tatay sa anak natin, at syempre, pagiging CEO. Ako, I learned talaga na yung marriage talaga dapat, it's very intentional. Kumbaga, your time to your spouse, it should be intentional. And kailangan, lagi siyang nasa schedule mo. Hindi pwedeng 24/7, CEO ka, 24/7, work mode ka, then wala sa schedule mo yung wife mo, wala sa schedule mo yung husband mo, magaling ka nga sa pag-operate ng business, pag-handle ng tao, pero nakakalimutan mo naman yung pag-aalaga sa asawa mo. You still failed, 'di ba? Hindi mo pa rin nagagampanan yung pagiging mabuting asawa. Yun yung natutunan ko na parang kailangan talaga yung time mo to your spouse, it should be intentional. Kailangan meron kang time talaga for her. Kailangan you have the time to take her out, 'di ba? Kahit on a simple dinner date, kamustahin mo siya kasi minsan sa sobrang busy natin sa business, minsan hindi mo na nakakausap yung asawa mo kung okay ka lang ba, kung kamusta ka sa business natin, okay ka pa ba? Okay pa ba yung marriage natin? Kaya nga, Daddy, di ba, last time, feeling ko masyado na akong ang daming araw na puro work, work, work. Yeah. Nag-decide ako na sama kayo sa Hong Kong, ni Baby Franco, and namasyal tayo after ko mag-work. Kasi yun yung time na makakapag-refresh ka, and yung tipong makakapag back to work ka. Yes. Makakapag back to work ka na na full strength. Fully charged ka Again, na ulit. oo. Full charge na ulit. At saka ako, Mami, one of the ways na nakakapag-recharge tayo is yung binalik natin yung time natin kay Lord. Oo. Kasi
Ano eh, before kasi wala talaga tayong time sa kanya. Pero ngayon, that's our way to really recharge. Yung Mm. pagse-serve natin sa church, Every every Sunday, we Sunday. go to church with our baby Yes, Franco. and You serve sa church yes. din as one of the drummers din sa music ministry. Mm. And Ikaw then naman ako sa naman, multimedia, oo, 'di sa ba? AVP. Sa AVP. Ang laking factor. Kumbaga, simple lang naman yun. Simple lang na pupunta ka sa church every Sunday and simple lang naman yung pag-serve. Simple lang naman yung ginagawa natin. Pero, yun yung nakakapag-balance ng life Ako yun natin. talaga. Yun Mm-mm. talaga yung nakakapag-balance ng life natin. Yun talaga yung pinakamalaking factor Unlike dati, kung paano natin nababalance lahat. kahit Sunday, hindi natin Wala. maiwan yung 8 a.m. to Restaurant, 12 midnight natin na buong Sunday nasa resto routine sa tayo. restaurant, 'di ba? Yun, ito yung nagbago talaga. Yes. Na Kasi, bukod sa, syempre may blessing tayo, meron tayong baby Franco, mm and ang dami pa natin mas lalong ginagawa ngayon, pero pero, may time tayo sa kanya. oo, Tingin ko po, yun yun talaga talaga. po, yung iniintay niya. Magkaroon ka ng time and he will balance everything. Mhm. He will set everything na Yes. clear lahat rin sa schedule mo, smooth lahat Yeah, din sa yeah. mga ginagawa mo ngayon. Yeah. Tsaka, our business kasi, it's really God-given opportunity. It's really God-given blessing. Siya talaga yan. At yun lagi yung tinatatak natin sa Yes. isip na natin ngayon. Ngayon, Kasi dati, ay ako to, ang galing ko, wow, nakaya ko to. Pero ngayon, ibang-iba na yung mindset natin. yan. Na nakakatuwa kasi, kung paano ka mag-isip, kung paano mo ilagay rin si Lord sa isip mo, it shows and it will reflect everything sa lahat ng ginagawa mo. And by putting Him first sa lahat ng ginagawa namin, Yeah. napapansin rin namin yung mga simple things na Mm. magandang nangyayari sa buhay namin ngayon compared sa dating walang ganito. Yeah, and even sa marriage natin, yan talaga yung pinakamalaking factor kung bakit nagbago yung marriage natin. Si Lord talaga. Si Lord talaga. And siya talaga yung nag-ayos ng lahat. Mhm. Kasi from before na hindi mo siya kilala, na it's very you, it's very me, self-centered. Yung Diba? before na wala akong ginawa kundi awayin ka pagka hindi ka nakikinig sa akin. Oo. Na ngayon, less away na, less conflict na. Yes. Kasi nga, natutunan ko rin na dapat kahit na gaano ka kaprinsesa sa bahay noon, pag may asawa ka na, you really have to submit yourself. Hindi pwedeng ikaw pa rin ang masusunod. Kailangan kayong dalawa ang masusunod. Proud of you. Dati I'm proud of kasi, you. alam niya, problema proud niya of you. ako eh. I'm Dati proud of kasi, talagang ako at ako. Yes. And yun yung pinagpe-pray ko kay Lord. Kasi syempre binigay ka niya sa akin. And I am so much thankful na ikaw yung binigay. Pero syempre, hindi ka naman perfect, 'di ba? So, the things that I cannot change, I let God handle it. Mm-mm. Alam ko one day God will change you. Even if it's not my time, Mhm. it's God's perfect time. Kaya ngayon, na binigyan kami ni Lord ng business, mas na hahandle namin ng maayos. Yes. Nade-delegate namin ng maayos rin yung trabaho sa mga employees na lagi rin namin pinagpe-pray na sana, Lord, ibigay niyo sa amin yung para sa amin ng mga empleyado. Yes. And bawat isa sa kanila, we always pray for them na sana kung talagang para sila sa amin, magtagal at marami pa kaming mapagsamahan sa negosyong to. Kung hindi naman, then si Lord nagagawa ng paraan. Daddy, anong advice mo sa mga couples Okay. na Gusto mag-business? nakakapanood na yes, gusto Starting o rin gusto- mag-start ng business? Okay. Ako advice ko is more patience, more understanding, and be ready. Not just financially, not just physically, but emotionally and spiritually. That's the most important thing. Be prepared spiritually. Kasi by being equipped spiritually, that will change everything. Yun talaga. Yun yung nangyari sa amin eh. And yun talaga yung mapapayo ko kasi yun yung naging effective sa atin. Mhm. Ako naman, ang mapapayo ko sa mga gusto rin mag-start na young couples, katulad namin noon, nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami,
okay lang to give everything that you can, Mm. all your best, okay lang. Basta, make sure na you also have a balanced life. Basta, make sure that you also have a balanced life. Yun kasi yung importante. Medyo ma-drain ka rin talaga Mm. kapag hindi mo na nakikita yung purpose sa ginagawa mo, Mm. kapag 24/7 yan lang yung iniisip mo, kailangan mo talagang i-balance bawat aspeto ng Mm. buhay mo. Pero again, you will really give your best and you have to give your 101% attention to the business na i-build nyo. Pero, kailangan yung pag-usapan ng partner nyo, kailangan yung pag-usapan ng asawa nyo, kung paano kayo magkakasundo sa lahat ng desisyon. Kasi, kapag hindi na kayo nagkakasundo, that will start the conflict na kailangan yung ayusin. Kasi Yes. kapag ang mag-asawa, kapag ang marriage nyo ay nasira dahil sa pagnenegosyo, panigurado, masisira din yung negosyo nyo. Yes. And I just want to remind you guys na sa business, normal lang talaga yung mga conflicts, normal lang yung pag-aaway. Pero at the end of the day, isipin nyo palagi na you guys are a team. Kayo Teamwork. yung magkakampi dito, 'di ba? Kayo yung nagtutulungan dito, kayo yung magkasama dito, hindi kayo magkalaban. Oo. 'Yun, 'di ba? Minsan sinasabi ko rin sa iyo, "Mami, hindi tayo magkalaban dito. We are a team." Yes. 'Di ba kasi minsan yung argument sobrang heated na sobrang tension na So parang feeling mo dun sa partner mo is kalaban mo na siya. So I just want to remind you na yung partner mo hindi mo yan kaaway, hindi mo yan kalaban. And normal lang din sa business na talagang pwede kang malugi. Kailangan, hindi naman, syempre pagpe-pray mo naman talaga na sana i-prosper ni Lord yung business mo. Pero be open to anything that will happen. Kasi kahit man malugi ka dyan, ibig sabihin, kino-close lang ni Lord yung door na yan. Pero He will give the right opportunity for you, for your family, for you guys na gustong mag-start. He will always give the right opportunity na alam niyang kaya nyo. Baka mamaya kasi yung pinapasok nyo, alam niyang hindi nyo pala kaya eh. Yun. So, siya rin yung gagawa ng way na anak, Way huwag out. ka dyan. Basta lagi nyo lang ipag-pray Pag-pray. sana kung ano yung business na papasukin nyo. And give your best, do your best, si Lord na bahala mag-reward. So ayun, pag Uy! Hello. Napaba na Ang naman dami- yung ano Ang dami natin, ko mang gusto i-share eh. yung podcast natin. Time na ba Hindi tayo? na naman natin alam kung ano yung Ano ba? i-upload 3 hours natin. na, di ba? Hindi, Hindi ba? hindi Okay, okay. pwede. Okay. Oh, I-close na nga natin. So, ayan. So, sana po meron po kayong natutunan sa mga, sa mga couplepreneurs. couplepreneurs. Ayun pala yung tawag ngayon. No? Sana meron sa mga nabahagi namin na matutunan nyo at makatulong sa inyo. Maka-inspire, di ba? Yes, Yung and mga thank story you na again for watching this episode of Behind the The Sparkle. Sparkle.